Alright mga kapatid, welcome back po. Good morning po sa inyong lahat. Mayroon lang tayong tatalakayin at bibigyan ng opinion at reaction regarding sa kung bakit nga ba tapat ng impeachment ikinulong ang isang Senador Marcoleta. Siguro nakita niyo na po, ano? Ayan, kita niyo na kung anong dahilan. Diba? Kahit hindi tayo mataas ang mababa lang yung pinag-aralan natin, pero alam naman natin kung anong dahilan, kung bakit, kung saan isasagawa na impeachment, saka lang binigyan ng o ikinulong ang isang Senador Marcoleta. Di ngayon, nalaman nyo na paanong dahilan. Di ba? Kitang-kita naman natin. Kasi nga, kung hindi nila ginawa yon, doon sa mga part na ginagawa sa impeachment, doon nga lang, di ba? Kala Senador Alan Peter Cayetano at saka Pia Cayetano kay Amy Marcos, sobrang hirap na sila eh. Talagang, kumbaga, yan kasi mga abogado, bagamat hindi abogado si Amy, pero nagtapos ng abogasya yan. Diba? Kay Robin Padilla, diba? Sobrang nahihirapan yung prosecution, lalo yung mga witnesses regarding doon sa presentation o doon sa pagko-cross-exam o sa mga bagay na ginagawa. Lalo na siguro, diba? Kung nandiyan ang isang Senador Rodante Marcoleta. Kaya siguro, yun no, sa ating opinion at obserbasyon, kaya natapat o itinapat talaga para bigyan ng warrant saktong, diba? Magsisimula yung impeachment para hindi makapag-cross o makapagtanong ang isang Senador Marcoleta. Kasi malalim yung nito eh. Malalim yung tinatawag na kaisipan, talagang marami siyang gustong ilatag sana sa impeachment na yan. Pero hindi niya na magawa yung bakit. Natapat nga po doon. Itinapat talaga doon sa kung saan magsisimula ang impeachment, saka lang. Diba? Saka inaresto. Ano layunin para nga hindi makapagtanong, hindi makapag-clarification yung isang senador. Doon pa lang makikita natin talagang totoo na talaga hindi dahilan yung tinatawag na contribution yan o yung tinatawag na donasyon ng isang mga individual na private citizen na nagbigay sa kanya sa pagtapat ng eleksyon o kumbaga campaign fund. Yung tingin natin kasi i-cleaner na ng Comelec yan eh. Pero ang talagang pinakamalalim na dahilan kung bakit siya inaresto ay dahil doon. Nakita nyo na, di ba? Inuulit ko, nakita nyo na ang dahilan. Hindi naman tayo pinanganak kung kailan lang, di ba? Imagine mo, kahit grade 3 elementary, alam naman yun eh. Imagine mo, tapat ng proceeding ng trial ng impeachment ng BP Sara, saka ikinulong. Di ba? Kaya yun napatunayan natin. At nakita natin, kahit magamat opinion natin yun, the part na yun, na talagang alam natin, nakita natin na yun ang totoong dahilan para hindi siya makapag-clarification, hindi siya makapagtanong, hindi siya makapag-cross-exam yung mga dahilan. Kasi nga, imagine mo, di ba? Hindi naman natin sinasabi na magaling, di ba? Pero nakita naman natin sa mga nagdaan, kahit sa House, lumalaban talaga. Kahit sa Senado, kita natin yung tinatawag na line of questioning, talagang mga facts yung pinagbabasihan. Pero doon sa part na yun, nakita natin, 1, 2, 3, 4, kahapon, 5 na yung trials ng atin. Di ba nakita natin kung gaano hirap? Almost nga yung tinatawag na hindi alam nung, di ba, yung Lotok, Attorney Lotok, di ba, yung typo. Di ba, 2 beses, alam nga naman, di ba, kaya masasabi natin na talagang pilit na pilit na ginagawa nila yung ganito mga issue hanggang sa nagkakanda-ipit-ipit na sila doon sa mga issue, sa mga tinatawag na inilalatag nila mga ebidensya na talagang nabubuljak sila doon. Kasi unang-una, di ba, alam naman natin na politika lang yan. May isa pang sinabi si Congressman Chua na hindi daw kailangan yung tinatawag na matibay na ebidensya hanggang... Di ba? Ang isang sabi nga na Supreme Court, hindi ang bagamat political trial yan, o yung tinatawag yung impeachment trial, pero dapat nakabase pa rin sa ebidensya. Huwag mo sasabihin na kahit hindi malinaw o hindi mo ko yung ebidensya, talagang gano'n. Hindi po. Iayos nyo, sabi ng Supreme Court, ang mga bagay na ito, kasi karapatan din ng tinatawag na inaakusahan nyo. Nakita natin yung hearing ng nagdaan, di ba? Talagang, kumbaga, sablay. Bagamat sabi nila, lagi nag-o-object.
may objection man yung defense, pero mas marami, tingin ko mas maraming objection ng prosecutor, lalo na si Attorney Ligutan, di ba? Ligutan ba? Oh, yun yung kanilang prosecution legal counsel ng prosecution. Sobrang daming, di ba, yung tinatawag na objection doon sa part ng defense na bagamat hindi nagtatanong pero may objection pero karapatan po nila yan bilang abogado, karapatan nila yung tinatawag, alam nila kung pero dahil nga dyan yung tinatawag na presiding ng Senado sa katauhan ni Senador Escudero na namamaximize. Pero ang atin lang doon, yun ang ating nakita. Nakita natin, ito inuulit ko po, nakita natin ang dahilan kung bakit inaresto ang isang Senador Marcoleta. Dahil dun sa part na yon na maiwasan, ma-eliminate yung isang Marcoleta na makapag-exam at saka makapag-clarification sa mga tanong o sa mga anong dapat itanong doon sa mga witnesses ng prosecution o sa defense. Yun lang naman ang nakikita natin ng dahilan. Kaya nalaman natin ngayon kung bakit inaresto siya. Alam na po natin kung bakit siya inaresto. Dahil dun sa part na yun, para, hirap nga sila doon. Wala pa si Marcoleta, Senator Marcoleta, hirap na yung mga prosecution witnesses doon sa part na yun. Lalo na siguro kung nandyan ang isang Senador Marcoleta sa hearing o oras ng hearing, makikita natin yung tinatawag na deliberation. Makikita natin yung tinatawag na, yung clarification na maayos. Kumbaga, dahil sa may kakaibang kuwan din naman, pamamaraan yung isang Marcoleta, bukod doon sa alam Pedro Cayetano, Sarawan, Pia, Marcos, Robin Padilla, pero siyempre may kanya-kanyang kwenyan, may kanya-kanyang kaalaman regarding sa batas. Ang kagandahan doon, marami lang talaga sa kabila yung abogado sa minority, di ba? Marami-rami lang sila, 3 ata sila ngayon abogado doon sa kwan, di ba? Ay 2 lang ata, di ba? Pia at saka si Alan. Bagamat hindi abogado si Amy Marcos, pero nagtapos din naman ang abogasya yan. Hindi nga lang siya siguro hindi siya nakapag-bar o ano, pero nag-aral lang abogasya yan. Kaya talagang doon na ipalutang yung mga tanong ni Amy Marcos. Ang linaw di ba? Yung mga tanong niya, ang linaw. Talagang hirap na hirap. Lalo na kung nandyan ang isang Rodante Marcoleta. Kaya yun ang dahilan kung bakit siya inaresto. Thank you at God bless. Ingat po tayo lagi. At salamat po. Thank you.